dalawang teams ito. Wala pa naman malalaglag pero whoever wins this one sa Game 3 will proceed further sa second stage ng ating tournament. So, is it gonna be Navi or Heroic? Grabe yung Heroic. Ang sa akin lang, wag na Ang mag-ursa. daming sinayang, boss. Hindi nila alam laruin yung ursa bigla. Hindi ko ba ano dito sa Heroic. Hero naman siya ni Yuma. Kasi Yuma, ganoon din. Nagkakamali din ng galaw. Inaantok ng mga players. Ngayon, mga ano na yun, alas 9 sa kanila, alas 9 ng gabi. Ano sobrang ano kasi, evident kasi pati nung sa Spirit. Hindi naman sana, hindi naman yung may grabing ginawa yung kalaban. Mali nila Sinisimulan ng mali nila tapos madudugtungan na gaganda bigla yung galaw ng kalaban nila. Ganun yan, nagsimula nga yung ano, yun nga. Ayun yung ano. Yung mali nila nagsimula dun sa may top na nag-teamfight sila nang wala yung Tiny. Ang halaga ng Tiny sa teamfight dahil ang daming kinokontrol nun. Yung after nung fight na yon, nagtuloy-tuloy na. Napatay nila yung Void sa baba. Pumunta sila ng task kasi nabol nila yung pack. Nasayang yung oras nila kasi wala silang skill. Ayun yung kinamit yung wall para mahanap yung pack. Worth it naman sana kaso ayun nga, wala silang objectives. Puro sila kill. Kaya nung nakakabawi yung Faceless Void, nakabawi yung Faceless Void, ayun, kita nyo. One chrono to roll them all at binan nila. Kaya nga napatawa dito Lalo na yung, Kasi binan nila yung last fight kasi kung ikaw yung Ursa, mabibwisit ka I-aim mo yung egg tapos iko-chrono ka. Kung ikaw naman yung sa side ng Navi doon, matatawa ka kasi sura ulo to. May chrono kami tapos i-aim mo yung egg. Sa ngayon. 2-0 na game 3 pa. Heroic yan. Sila na naman yan. Pag nalaglag sila. Sabi natin matalo sila dito. Mangyayari pa. Sila yan. Magaling na kalaban nila. Tumatalong pa sila. Pero Nabi, ganun lang. Consistent lang ulit na laruan. Egg with, ano naman to? Ano nga kanina? Shadow Shaman? Ganun pa rin siguro. Ang dami nang malinong Navi kanina, yung mga mali na snake. Nung early. Ayun yung mga mali nila. Kasi yung mali nila, alam mo yung ano hindi siya yung sobrang nag-cost ng game. Yung Heroic kasi yun yung nag-cost ng game mga ganong pace ng laro, magkakamali ka. Aray mo. Shaman pa rin. At Razor ang tinik. Ibang approach this time ng Navi. Oo. I do believe they are actually preventing yung heroes na na So good. ursa ganyan, mag-ursa ulit, 'di ba? At tingin ko, ikaw tama sinabi mo nantok ng Navi, 'di ba? Ano yan, gusto na nila tapusin. Naantok na din sila. Gusto na nila tapusin. 35 win rate. Parang gusto ko pa magkape Hindi ka na matutulog. Do you know? Kasi kaya gusto matapos to, magbabasa pa nga kasi ako ng 30 pages na Hindi ka na matok chapter mo. 3. Kailangan kong magbasa. Finals na ba bukas? Hindi pa, boss. Tingnan mo. Kasi may kami mamaya parang recitation na magre-recite yung kaklase mo tapos kailangan niya sasabihin nila may dugtong mo doon yung topic. Ayan. Basahin ko lahat yan. Tapos kailangan yan alam mo. Diba? Sarap niyan. Viper dito ang sagot. Itong Heroic. Viper ni Tylong nakalusot na rin. Still a puck. Sana pero banned din lang yung puck. Ano ba ang mga counter ngayon sa Viper? Voker at saka Tinker. Yung natira na alam ko na decent. Aside from Lina na minimid din. Pero pwede nga maganan Kahit nga mid-racer palagyan sa Viper Plasma field mo lang matamaan niya ng 3 beses na pwede mo na i-go yan ng pang-4 na plasma field mo. Sila nga nag-shaman dito. Itong Heroic. Ginagawa na nila. Alam nila na sobrang problema sila pag nakuha na naman ng Navi Easy lang kasi itong shaman. Lalong-lalo na pag may break na, Kung sa kalaban to, Viper, ang lambot talaga niyan.
Patch mo na eh. At talong si Yuma ng game to eh. Ganun lang yun. Puro sa game to tapos natatalo. Para siyang si Got the Juice nung before. Nasikat yung Abaddon. Mananalo game mo tapos magi-game to Abaddon tapos talo. Promise, yung time talaga na yun, maniac yun sa Navi. Makita mo matalo sila manalo sila ng game 1. Expect mo na yung game 2 nila talo. Sobrang maniac nun. Pero ito, uy. Kez, naku po, kawawa yung Viper. Cashmate pa rin sila. Kung mag-guess mid sila, at least mas may chance yung Viper. I mean, mas kaya niya i-harass to. Yung Razor kasi, mas kaya siya labanan ng Razor sa mid eh. Push capability din ang gusto dito ng Heroic guys. Oh. Shaman at saka Warlock. Sino ko naman sa word pag ganito? Jakiro lang ulit. O ano, ba't di nga pala takban to? Ah, kasi binan nila pack. Sabi ni Whisper, tatang kasi ng kami ko eh. Panalo na kami ng game to, nag-farm pa eh. Ayun na si Whisper. Nag-kill pa eh. So set-upan na lang namin. Eh, di sana natutulog na ako eh. Eh, naisip ni Whisper. Shoutout from Jensen na ang bilis ng comments kasi hindi ko na nabasa, boss. Shoutout sa'yo, boss! Mukhang under pa tayo niya. Gusto ng Navi. Yung drop nila pang early eh. So, Bristleback. Sila na ngayon ng Bristleback at saka Ang Viper. Bristleback sila despite of Phoenix, Razor, Kez, parang ayaw mo mag-Bristleback sa ganito. Gusto mo sana yung may control. Pero at the time na nag-Bristleback sila, nanalo sila, that was game number 1. Mid nga lang yun. Iyon. Baka... Diba? Kaya masakit. I mean, ganoon din naman kung hindi si PMA kanina more of support yung ginawa niyang Bristleback eh. Tiga tank at the same time yung magbabato-bato ng nullifier para ma-enable niya yung carry niya. Bibilisan nila, nantok na pero ako nga eh. Pang drop na mabilis to. Sabi na Navi, tara. Danin na natin to sa past game. Gusto ko makita ulit yung yung Pug na game nila. Nalala mo yun? Tranayin nila yung past game sa Pug na with Parivision. P-Vision yan. Wala kasi silang choice eh. Alam nila na hindi sila mananalo sa P-Vision eh. Pattern nata yan. 1, 2. Panalo na Navi dyan. Ah, yung sa yung sa loading screen. Sa loading screen puro nasa kanan nga yung panalo eh. Walang tulugan ngayon boss. Interview mo sa employer para makalis na. Ayun, masaya pala yun. Oh, sa ano yan? Sa aalis daw siya sa Pilipinas. Good Naku, luck, ngayon pa, no? Ngayon ka pa alis, boss, na medyo gulo-gulo na yung mundo, no? Pero, good luck sa'yo, boss. Ano yan guys? Ano yan? It's yan kasi meta ngayon. COVID, gera, yan. Naniniwala ka na maabutan natin yung yung pagbuno ng mundo? Wala yan. Man-made, kung man-made. Kami nga ng kapatid ko, naniniwala kami na maabutan natin ng aliens eh. Madidiscover natin ng aliens sa generation na to. Iba na yun ha, pero back to Dota nga tayo dito guys. Ang kulang na lang sa side dito ng Navi is their probably carrier offline kasi flex pa naman to. Actually, flex din nga itong Kez eh, pero minimid ata to ng Navi. I don't know if yan ba ang pampalag nila sa isang Viper. Binan na yung Ursa. Grabe, kahit kaya nila yung Ursa, binan nila, no? Respeto pa rin talaga. Bagal magbasa dyan, over na to. Yung bagal, hindi, mabilis-bilis to. Jakiro Quest, tapos, ayun, Mayarta. Merta na sila ha. Carry Merts. Carry Merta sila dito, pangbasag nila sa mukha ng Navi. Sabagay, pag nag-ulti ka, walang gagawin yung kasi, ang gagawin ng kasi takbo. Pero pag ganito, tapos support ang kulang nyo, ay hindi para support, offlane. Offlane or carry. Kasi flexible pa naman ang Razor. Pag mid, ano pa pwede against Mayarta? Hindi, most likely kasi mid Razor na to eh. Let's see. Ang decision dito ng Navi.
Eh, ngayon naman, hindi na Ursa, di ba? Kasi banan nga yung Ursa. Wala, Brood Mother. Brood Mother, ayun nga. Gusto nga tapusin ng maaga. Ito na yun. Under nyo na to. Gusto tapusin ng maaga. Kawawa yung Viper yung boss. Mid Viper naman to. So, kahit pa paano, di ba, hindi siya problema. Pero sakit yun pag lumipat na ng medium Viper. Tapos may Orchid. Kawawa tong Viper. Lalo na yung dalawang support. Ano gagawin ng Shaman, tsaka lalo na yung Warlock. Si Cut the Juice naman yung ano dito, yung Brood Mother. Then, Bristleback naman yung katapat. So, hindi pa makaka-push-push basta. Makaka-hold on pa rin dito yung Heroic. Nahantok na talaga sila. Tama ang conclusion. Gusto na ng endgame. Sinabi na nila Sayak sa coach nila, wala ba tayong drop dyan na mabilis lang? Inaantok na kami. Gusto na namin matulog eh. Tama nga kasi itong Heroic ng game 2 eh. May scared na ba tayo bukas? Wala pa. Wala pa na. Binash lang si Rapi. Binash lang muna si Rapi. Pero game number 3, last series natin for this morning, 'di ba? Tignan natin kung sino ba yung magpo-proceed o makaka-secure ng spot dito, 'di ba? As for Heroic, mag-i-slip ba o magtutuloy-tuloy ba yung reverse reverse ano yan? Reverse sweep. Yung sweep, slip ang nasa isip ko. Reverse sweep. Don't forget to join our TG dito guys. Scan nyo lang yung QR code. Meron tayong mga predictions dyan. Hindi lang sa Dota. Meron tayong CS. Meron tayong mga NBA and iba't ibang sports. Meron din tayong pamigay dyan sa loob ng TG guys. Basta gusto ko lang emphasize na pag yung Heroic hindi na lang na-secure yung spot nila, kasalanan ano yan. Nightmare yun para sa kanila. Trauma talaga. Not being a hater pero deserve nila kasi yung playstyle nila eh. Kailangan nila ayusin yung game to nila lagi na gano'n. Na lalamang sila ng sobra tapos biglang mag-perform, kikil, hindi mag-objective. Pag nangyari na naman ulit, Kailangan nila ayusin yung kaya kagahapon na sa team spirit. Ano talaga? reversive na naman sila. Ay, kailangan nila ayusin yun. Kailangan nila ng improvement sa part na yan. Si Navi naman, okay naman, consistent naman sila super. Wala naman sila yung mga ganong pattern. Eto na. Mga sir, malalaman na natin ngayon kung sino ang magpro-proceed dito sa second stage ng ating PGL Wallachia. And ang matatalo dito, hindi pa naman mawawala sa tournament. Tuloy pa rin ang laban. Saan ka dito, Mike? Ano ka? Navi ka? Navi. Tapusin na nila yan. Pa-pass game nila. Mas gusto ko yung Heroic, pero paglaruan nila na ganun, medyo nadi-discourage ako sa kanila. Pag nanalo yung lane ng Brood Mother, domino effect na yan. Lakas ng hero ng Navi sa early. Razor kaysa Brood Mother. Oho, wrap around, magkakatagpo na. Ayun lang, ang lahi dito ng Shaman. So, wala tayong shackle na nangyari. Yun ang gusto nila, at natagpuan nga nila dito yung ano. So, walang namatay guys, pero pwede pa silang kumontos dito sa bounty. Okay, kaplan din lumaban. Wala palang stick yan, pero this is gonna be it. Diba? As for the rune, mukhang 2-4-2 lang naman. No, 3 na naman yung nakuha dito ng ano. Na Heroic. Ang ganda niyan Dito din sa top. Like, yung Brood Mother talaga, ano? Nag 3-on-3 sila sa top dito. Nandito din yung Razor, tsaka Brood Mother. Sa yung oras ng Razor. Ano TV mo to? na yun. Ano to ginawa ng Razor? Ano lang sana, pe-prevent nila yung balak gawin ng dalawang support. Tapos first blood na rin sana eh. Pebber na inabutan nila, hindi nagpakita yung Bristleback dun. Oo. Nagpakita eh. So, curious lang ako dito, how will this Kez manage to face this Viper? Tiis ka, distansya, ano lang, medyo semi-tower hug na dapat abot mo yung ano, dapat abot mo yung range ng XP para pag nagka-level siya, kaya niya lang. Kasi yung situation dyan, it's like ano lang eh, SF matchup, difference lang is mas masakit si Viper kaysa kay SF. Level 6 kaya niyan, si Viper. Basta mo niya mag-level 6 hindi yung mag-level 6 din yung Viper kasi Nether Toxin tsaka Viper Strike lang siya niyan pag nagkataon. Ito din yung Kez. Kailangan niya talaga mamaya na mga... May tanong sa'yo sa Facebook. Ano? Washan, favorite hero mo na ba yung Brood Single Mother? Pwede, boss! Mga signal moms. No.
Hate ko ang Spider Boss. Pero yung isa, goods na goods sa akin yan, di ba? Ano, ang money hop dito? Wala si Jules, tulog na guys eh. Pero tingin ko over kung ano makakapag dito yung heroic. Malaki ang chance, 38 minutes over. Pero pag na-snowball ng Navi, ito na yun. Mga 35, no? Ganun. Tanggapin na natin yung under. Baka 30 minutes lang ulit. Mandela yung game. Wala pa nangyayari, guys. 3 core heroes. Oo nga po, si. 3 core hero nga. Sa single mom mo lang malalasap. Ayun. Pwede yan, boss. Malaga talaga yan. Pero, yung siniko dito, pag nag-ano ka, pag nag-bracer ka lang or what, ang hirap eh. Pangit na yung ibote mong kiss. Hindi ka rin makakat ng creep wave. So, Wait, tower wait, hug wait. talaga is the key. Ano naman siya eh, may paparma naman sa mid yan si Kes dun sa may jungle area nila. Na double camp agad yung pwede nyo maparm. So okay lang ano. Buti na niya to, ano, nasusupis niya yung taas ng ano niya. Ng pari niya. Yung parang mini bulwark. Ang build ng isang Broodmother, mga Bloodthorn pa rin, no? Ganun pala. Pwede din siya mag-diffusal dito kung gusto niya. Pag ano? Diffusal. Okay din mag-diffusal siya. Etong Kes, ito yung approach na gusto kong ano. Aray ko, patay ka. Purifier. First blood. Oy, purifier muna. Bye. Pwede maging approach na build dito ng Silver Edge. Kes, no? Last ko na nakita yung Kes na nag-silver edge ni Kay. Nice Ito, na maganda Silver Edge dito. Kahit maganda na siya. Okay yata Bloods dito eh. Kahit siya yung mag-Bloods, Bloods Silver Edge, okay lang eh. Hindi niya kailangan yata ng Deso muna. Pero kung gusto niya mag-Deso, tapos Silver Edge, okay lang din naman. Ayun naman yung natural build niya. Pero iniisip ko kasi yung nangyari sa kanya ngayon na medyo nahihirapan siya lumasit, okay lang mag-Bloods muna siya. Tapos sa tatlong hitter naman kasi yung ano eh. Tatlong hitter naman sila sa team eh. So gamit na gamit talaga yung Vladimir sa kanila. Oh my God, yung mga support, no? Actually, halos parehas lang nga eh. Yung isang support may AoE. Ayan na, meron din first sa kabila. blood, Pero Rapsi. First blood nga sa kabila, inabot ng Lintek, yung Bristleback. Which is brought us by Kenny. For questions or inquiries, PM nyo na yung page. May sasagot sa inyo dyan. Di ba mga boss? Ayan, alam niyo yan, Great guys. start agad. Para sa side ng Navi. First blood sa lane ng Brood Mama. Kahit yung Muerta, kayang-kaya solo. Kasi Muerta pa naman yung yung tipo ng hero na ayaw mo builda ng kung ano nung dispel. Like, kung bibilda mo ng dispel yan, BKB lang o kaya sa Tanic eh. Ayaw mo naman magmamanta yan. Intelligence zero yan eh. Pero kung for the sake of na lang talaga, for the sake of dispel, Let's say naman mamaya. kakampi mo. Kailangan magkalotos ng kakampi mo agad. Ito lang din yung yung tingin ko sa strength ng ng heroic is yung fast push mamaya. Razor dito guys, double Razor. Pati naman Pero si sa Whisper, he is careless again dito sa top. Buti naman. Sumabog pa dito ng another quill spray na nag-proc. So, nakapatay sila ng Jakiro. Nakatip pa tuloy. Ganda kasi dumating yung Shaman. Sakto yung hold niya. Pero grabe sumabog yung Jakiro doon. Oo. Para siyang narisa ng dalawang stock doon. Ang sakit. Tatlong quill spray kasi yung nag-stacks. At ang mahirap lang, etong skill sa Viper tuloy-tuloy lang para sa kanya. What up? The only core has somehow pero hindi siya nakaalis pa rin sa kanyang passive. Razor, okay na din sa baba, yung foul This play. is bad news. Yung mid lane talaga nagsasuffer. Kailangan na lang talaga ma-dominate yung side lanes. Mamamatay sila ng mamamatay, boss. Ito pa, si King Jungles dito Ayan mga pa. sir. Audition. Dinay ba? Ayan, kinaidlatan TMA is gonna be happy. Na nagkaroon siya ng extra gold. That's a walking gold warlock. Layo yung Whisper ha. Wala eh. Kaso mamamas. Solo mail? Sarap. Sol, ay. Muntik pa makuha ng kiss. So si Kes dito, will take the experience. Habang yung Viper naman is continuing the pressure sa mid.
Okay lang, para sa Navi ngayon, guys. Consumable gold spent, ang dami ng ginamit ng Razor, ma-hold niya lang yung lane. Same ko sa Bristlebak ha, nasa 700. Ayun na, network. Pataas naman yung network ng Muerta, okay naman. Kasi yung Bristlebak, bababa ng bababa yan. Tumamatay siya ng tuloy-tuloy. Oo. So, kumuha na rin yung Bristleback dito ng ano. Agad naman pakita yung network, 7 minutes pa lang. At sobrang saya dito ng Navi na yung Broodmother nado-dominate niya yung lane. Mamaya, pag bumalik niya ng Bristleback, medyo magiging disgusting na rin yung magiging scenario kasi meron na yung mga Broodlings. Pero Although masabi niyo Rogue nakaka-hold ha, naman siya. Yeah? Nakaka-hold pa naman. okay yung dalawang lane nila, yung Viper at lalo na yung Muerta. Huerta ka dito, tamang ano ka lang. Milner ka ulit. Wala namang kakaibang kailangan na build yung Muerta dyan. Usual build lang ng Muerta. BKB lang talaga kailangan niya mamaya. Rekta lang siya, no? Ito na yung push, guys. Level 6 na si Got the Juice. He will have... Di siya the mag-orchid, mag-hitter talaga siya na ano. Manta Butterfly, no? Oo. Bigs talaga ako, boss. Sayang, no? Maganda sana talaga dito yung ano, yung Orchid para sa akin, Mike, ha? Ako rin eh. Okay yung orchid dito, lalo na gusto mo ng Bloodthorn against Bristleback. At saka yung parang na-close combat mo na yung support nang wala na siyang gagawin. Kasi kung ganito yung build mo, yes, you have the damage, pero yung support makaka-release pa ng skills. Especially itong Shaman, meron siyang mga Hex. Pero siguro, iniisip din naman kasi ng Broodmother. The same din naman eh. Pag nag-go niya o nakapitan na siya ng mga nakapitan na ng mga alaga niya yung support, di naman makaka-blink yung support. Di naman, wala naman sila yung mga ganong ano eh, ganong skill eh. Pang-escape. Nakakatayin sila ng ano dyan, ng mga gagamba. Dire's top tower is under attack. Yung mga teamfight nila, ayos. Yung Muerta, sarap ng buhay. Dito, guys. Habang yung Razor, na ano nila yung Razor, napa-atras nila yung Razor, ah. Ayun. Ayan na. I don't see na makaka-react dito, pero this is the Broodmother rotating. Ko sandwich boss. Si Yuma, sinandwich na. Meron talaga si kalaban yung Razor, nakita na rin siya. Tipiat. Gagamitin Ice Pierce Path. the Veil, Ice Path to cancel out the TP. And that's the Muerta, mga sir. He Push. is dead. Push naman pagkatapos na side ng Navi. Ayan na. 2-in-1. Gagantuin at gagantuin lang sila ng ano, ng Navi. Ito pa yung maganda sa item na to. Affected yung mga alaga mo. I mean lahat, basically. Ayun, yung shield na yun. So ganun, pag nakikita ko yan, madalas kong kinukuha yan eh. Tapos ito yung Olicor. Nalikaw na naman ng landas. Okay, nabot kita na yan. Are stunned. Hold. Pa. Kaso wala siyang TP eh. Ayan. Ang Doon pa bilis. rin ang ending. Proc pa rin. Papadenay? Deny, Papadenay deny, siya. deny. Uy! Ang dami clips. At nag-salt pa siya. Hawak pa siya gusto dito. gusto niyo Buy magpatagal? time mo, buy time yung tayo. Meron pa naman sanang ano ulit eh. Ewan ko, pero parang... Okay pa rin sa Ang kasi weird, yun. oh. Ang weird. Pera pa rin yun eh. Kasi nung napit niya na sa clips na parang may may mini stock pa, di ba? So, Antok na boss. okay lang. Antok na siguro boss. Buti pa naman si Nico, at least alam niya paano ano dito. No? Si Parker. Kita mo kay Parker kapon. Ulti. Nag-mute Light siya, steal. nag-mute. Pak. Diba? Dire's middle tower is under Meron ng ano din si Stylong ah. Meron ng travel mga sir. Ang tanong, makaya niya bang pigilan yung Broodmother? Kung nag ano talaga yung Brood of Orchid, sobrang katakot nung aabutin dito ng Heroic. are fortified. Pwede pa naman siya mag-change. Siguro fake Q lang yun. Here goes the tower of the mid lane. It's down. Bristleback. Aghanim Scepter. Agad ang build. Okay. This is weird. Ngayon ko lang ulit na mag-reverse item yung Bristleback ng Aghanims. Dahil lang sa Brood. Bristleback. Ang daming stacks, no? So, mapapabilis nga dito yung kanyang Aghanims
Binigay sa kanya, wala namang mag-clear eh. Pwede naman yung ano, yung Viper kasi matatagalan. Ideal talaga Bristle baka mag-clear niyan. Easy one para dito kay Whisper. Although yung Brood talaga, yan. Yung Brood. Diretso pa rin siya, Manta. Bilis lang nga, ano na to? 14 minutes Mountain. Siya magmamanta, boss. Barlock. Tsaka ka-item item talaga ng carry. Ayun talaga item, hindi mo siya magtanong ka. Questionin mo yan pag nag-ganyan, pag nag-SNY yan. Pwede pa naman na SNY kasi may shaman. Pero pangit yun para sa isang Brood. BBKB mo na lang kasi yan eh. Butterfly, tapos Manta BB. As much as possible, gusto mo dyan, attack. Ayan, oh, hindi matatakot dito si Whisper, oh. All stats yung dagdag ng mantle dahil sa diadem. Are scanning. Manta agad siya dito, Mike. Mas baba. Okay. Ayan, huli ni Jakiro. Patay. Aray, sakit. Baka makawala ka pa, ano? Sakit talaga ng Pierce the Bill ng Muerta. Mabubura ka talaga. Ayan. Radiant's middle tower is under attack. Tahimik lang muna tayo dito, guys. Wala pa naman masyadong ano. Action item timing sa Muerta. That's the Mjolnir. Maelstrom, paparating na. Si Nico, so far. Okay. Yes, so still there. Deso, Ligtor. Nakikita ko kasi sa kanya, ano eh, BKB Aghanim's build eh. Dito. So, I'm happy na nag-Desolator siya dito para punit talaga yung Viper at yung Bristle. Deso Silver Edge lang. Ayun lang naman yung hinahanap ko sa kanyang item dito. At saka, brother, parang kailangan yun dito, Mike, ng ano, early nullifier din. Or pangatlong item ng nullifier. Actually, baka mag BKB yan pangatlo, pangapat siguro. Tsaka alam mo yung ginawa ni Mickey, yung nag-go scepter siya sa Merta. Kasi nakakaano ka pa naman din sa kahit Ethereal. Sa innate ability, Parang, ability niya. oo, parang mini Pierce the Veil din. Ganda Para rin. lang ano, para lang hindi ka talaga man-normal ng ano ng kalaban. Oo. Kasi ko baka normal pa rin. So, Aghanim Scepter is up ngayon sa Bristleback dito, guys. At inaantay na lang dito ng Razor yung kanyang Guardian Beams. Pero despite of ano, Navi na parang malakas sila ng early, wala pa masyadong nangyari ngayon. 14 minutes, 'di ba? Medyo parang ang tagal lang tignan ng game ngayon dahil nga sobrang passive nila. Oo. Naging active sila, then pag nakuha nila yung tamis, mga items, naging passive, tapos kakampak ng kalaban. Ganun palagi nangyayari. Alam nila na nandito si God the Juice, may manta na ha. Kaabang, ma-hex ba? Nakita ng Brood Mother. Pinagsakan agad ng Golem, guys. And there goes the Manta style with the Viper Strike. At marireveal pa rin yung kanyang position dito. Makakaalis pa ata. Ba't siya kinancel yung ano niya? Yung hold niya? Siguro akala niya tatamaan siya ng ice pot. I don't know. Pero dire-diretso na dapat. Wala yun. pang ano nun eh, wala pang Jakiro nun eh. Doon yun, nagkamali ng pindot si Tio Licor. Baka antok na rin. Wala, makakancel ng ano niya doon ng... Oh, Ayun, ayun. sila pa nakuhaan. Ganun Tio Licor doon. Alam ko nasan yan, wala namang kakancel ng ano niya eh. Dahil nga dito si Nick kukuha dito ng easy kill. So, makukuha niya rin yung kanyang Desolator. Radiant's top tower is under attack. Tingnan mo, Sige, pagka huli sa Brood, walang kakancel sa kanya, wala pang kakampi dito yung ano, Brood oh. Ano gagawin niya? Tama naman yung hold niya oh. Diba? Radiant's top tower. Oo. Bakit ba't niya kinancel? Baka ano kasi may mga ano doon, may mga manta. Nagpapakasakali siya na mag-waste siya ng skill sa isa. Ganun. O baka ayun niya, pwede conclusion doon, baka kala niya illusion yun. O yun nga, i-waste niya na rin dalawa, either choose your poison na lang. So dito, yung heroic, buhay pa naman. Nakakapatay pa. And also si God, just pa yung nakuha nila ulit.
So kanina, they were trying to kill the Brood Mother. Ngayon, naging easy pa yung pick off. Hindi ko ma-justify yung galaw ni Teddy doon. Kasi kahit naman sabihin mong kahit naman sabihin mong illusion yung na ano mo, na hold mo. Wala ka naman nang gagawin after nun eh. Na-hold mo na eh, yun yung skill mo eh. Dapat nag-hex na lang siya. Wala naman na siyang Una gagawin. para malalaman niya kung illusion o hindi. Wala naman na siyang gagawin dun eh. Hex yung inuna niya dapat, no? Inuna niya kasi yung hawak. Wala, nagkamali lang. Tao lang naman yan eh. Antok na rin siguro si Teolo. Nagkakamali lang din yan. Tuloy lang yung Merta dito. Okay. Desolator Higa na available yung pwesto na. nito. Tayo muna ako, Mike. Para mabuhayan na tayo dito. Teamfight, Yolicore, huli ng Ice Path. So, Shaman. Plus 1 dito sa Navi. May Crimson na to kaso... Tuloy-tuloy pa dito, Mike. Meron tayong Nether Toxin for Tylong, but the movement speed also, that Viper has no BKB. Grabe. Isang lapit lang sa Viper. Pick off Parang agad walang ang Crimson Navi. yun ah. Captain Binagsak pa si King Django, try to death. At yun, pitas agad siya dito. Merta, gusto nila lapitan, may Pierce the Veil, mawawala na rin. May pari. It wears off. It is a go for Navi. And that's it. Huling-huli. Meron pa naman silang Bristleback, so atras muna. Makati lang din. Meron pang Broodmother ha. Uy, masyado kong I-space out nila sa ngayon. Pwede siyang i-go dyan ah. Lo, gusto mag-proc lang. Dito sa kanyang Quill Spray. Hindi siya mabot. Ayun na, patay ka na. Yan ang Bristleback. Wow, Meron si siyang Mubus. Aganims. Ayun na, tinip na. Kasim, kited siya. Ano na Masyado niya siguro? pinilit yung kill doon sa sa kasi. Antok na par. Antok na. I mean, desperate siya kumuha ng kill kasi isipin mo ba naman, nawala sa inyo, di ba? Yung Warlock nyo, yung siya. Halos lahat nawala sa inyo, ikaw nila nabuhay. O ikaw lang yung hindi nila napatay, pero... Wala eh. Yung pagiging desperate niya, lalong na-take advantage lang dito ng Navi. Si Gata just dito, after nung Manta. Parang Blood Tornata kasunod. Wala ka naman ibang i-item sa sa Cornucopias Broodmother. Kailangan mo namang ano din dito eh, maging threat na rin sa mga support. May binabalak sila ng Roshan ha. Naantay na lang dito si Dieselback. Na orchid na. Easy Roshan to kasi may Shadow Shaman. Alam mo malalaman ba ng Navi to? Hindi, wala. Hindi. Yung heroes ka na masyado malaya. Hindi pa kasi sisigote eh, first Roshan. Ayun na. Nalaman nila. May magre-react. Hindi na nagre-react ang Brood. Bigay na. Op. Patay Pupush agad. na lang yung Brood sa baba. Last touch. Ay, muntikan boss. Eto, pwede na Uy, buti may 4-stop pero Roshan. Force up ng Phoenix, kakaiba. Pero Yulsen, Roshan Yulsen. kill nga natin dito mga sir. For your next upgrade, go everyday gadget. Gadget everyday. So, check nyo lang yung pitch natin dyan. Nakuha ba nila tier 2 sa baba? Hindi pa rin tinitigilan ng Brood. Di pa rin yata nakukuha. Ay, di pa nga rin nakukuha. Ayun, nakuha na final, di ba? Tier 2 tower. Wala na dito sa baba ng Heroic. 21 minute. Mamadali itong Navi. Shalane of Wisdom, magkakatalanan ba? Viper Mentor, bilis sa side ng Heroic ah. Radiant's bottom Sino na ako? King Jungle. JJ. Torok. Ayun ako. Okay, Nice, makaka-out ice pa spot. naman si Nico. Ice path to cover out the escape. Kahit may Aegis yan, kaya lumaban ng Navi dyan. Basta nandyan yung Brood ah. Easy pa. Dito yung si Gato Juice. Pag nagka-B-fly tuloy, nagka-pipe yung Razor. Diyan yan na medyo matatangke yung Pierce the Veil ng Dami Marta. nito oh. Kahit ganito lang to, partial damage pa rin yan. Diyos ko. Tinera na lang. Ano na ang kasunod niya na item? Okay, dito si Tylong gusto ng Aghanim Scepter. Para at least maging extra makulat na rin siya sa mga T-fights. Para pag ginago siya ng Broodmother, naganto. Pero eto yung ginaw. Lo, pwede po! Pwede po! May foul play to. Pero aabutan pa rin yung meron. threshold, boss. Ubos din yung alaga. Pak. Sayang, sayang. BKB lang din. Tahimik lang din si Got the Juice playing it so patient para hindi sila magkamali dito and ang laking bearing pa rin ng match na to.
Kalimutan nyo na lahat yung antok nyo. Basta kung manalo kayo, pasok na agad kayo sa playoffs. Ako hindi nakakalimutan yun. Pero walang choice matulog. Dapat tuloy-tuloy talaga. Radiant are scanning. Tapos kanila, oh. Sa baba yung kalaban. So, parang binibait lang ata nila yung muerta. Kita nila eh, oh. Pwede nila go yan eh. Giants are scanning. Kahit may Aegis ka kasi boss, wala ka naman dispel ng Orchid eh. Pag na-Orchid ka, ang ataka. Ang layo pa ng Viper, nagpakita sa tabi yung Viper boss. May ano naman yun, may Boots of Travel naman. Busy sila. Oy, iwas sila, ah. Itong Navi. Grabe, 50-50 pa rin yung laban na to. Pero tingin mo, Mike, sino may edge na ngayon? Like, malamang na. Oo, may edge na sa Wala pa. papuntang mid-game. May edge yung Navi. Kahit may Aegis tong Heroic, magkakabigay-bigay kasi yung Brood eh. Pag nagkabigay-bigay yung Brood, walang gagalaw sa kanya. Force stop nga dito build ni ano eh. Ni Phoenix, oh. Ay, nabigay-bigay na. Pag nagkabigay-bigay kasi tong Kes din, wala na silang ano. Free game sa ano, free mid game sa Navi yun. Yan sila smoke dito, guys. Kakahanap pa sila ng Ay, ito na pala, BKB na rin. target nila. Ito na yung timing nila. Yung Razor kasi may pipe na rin yan. Kanina pa yun eh, diba? Pipe grapes. Timing na nila to. Yung egg parang medyo mahirap na hubulin. Silver edge na rin. Dito si Merta. So, may counter na rin. Actually, itong ano, Malilikuran niya ata. itong Merta lilikuran. Uy, maganda to ah. May go Successful ba? scepter siya. Pwede siya Mayroon magtagal, tayong ah. smoke ngayon ng Navi. Phoenix. Sparring out King Jungles. Radiant are scanning. Uunahin ni Nico. Pero Hindi. nandito si Teolicor. Mas maganda nga yung nakita nila, yung Shadow Shaman pa. So disengage ngayon. Etong Heroic, kinansel na rin yung teleport. Chasing down. Another support, makakapag-teleport pa palabas. Easy. So sinuwerte pa. Easy, Si- diba? Support lang. Anong Warlock. Pero hindi sila nakakuha ng tower. Ayun lang yung malas dito sa may side ng Heroic. Pero okay na siguro yun. Kesa naman may namatay pa sa kanilang extra hero, di ba? Okay na, nakala sila na wala namamatay na core. Lahat yung ala kay Yuma dito. Oo, siya lang. Pag namatay yun yung si Yuma, wala na eh. Wala na silang damage. Viper na lang. Ayan, dali-dali sagutin ng Viper ngayon. Kailangan mo power nap mamaya pagkataas natin. Bakit? Dadrive mo. Radiant Aray, Nigo, wala? aray. Oy, dito naman ang deadshot. Sayang naman. Tinip niya dito si Yuma. Tulog mo na yan. Tulog na nga talaga. Over duration pa yata ito. Sabi sa are YouTube. scanning. Tingnan natin. Ganito sana, no? Kung na-deadshot Lahat, yun, tama lahat nga kasi target raw. boss. Tamang nga kasi Heroic ng game to eh. Kung ano yung laro nila sa Spirit, ganoon na naman eh. Ngayon, tumatanga na rin. That's BKB para sa Broodmother. Pero Broodmother is gonna pop it. BKB. Teka mo. Meron pa yung Insatiable Hunger. Pag nawala yung dead, ano, yung Aray, Pierce the ito, Veil. ramdam mo pa rin yung Pierce the Veil wala. dito. Wala yung Kiss, malayo. Tsaka Razor, kaya pala hindi na nag-go yung ano. Hindi na nag-go yung Broodmother. Respect pa rin tayo dito sa Merta, sabi ng Navi. Wala, kulang din sila sa numbers kasi. Ito, dagger. Pampatay sa Viper sa Muerta yung build ni Nico. Si Whisper, pumunta sa kabila, abot pa rin, makakapag-egg. So that's cooldown, no? Also the Icarus dive. Gagamitin niya na, makakalis pa naman. Anybody's game pa rin to mga sir. Natok na rin ako. Wala, ako din tol. Sa totoo lang. Pumipigit na ako konti. Viper Strike. Gusto kong ibagsak yung golem. Hesitating. Pa rin dito sa Kez mga sir. Okay, may ice path. Nagparamdam na rin yung Jakiro. At also makikita nila si Gata Juice na silence dito yung Shadow Shaman. Instant kill. Sa side dito ng Navi. Inabot. So, saan ng Razor? Magsusustain lang. They're gonna pop the pipe. Din sa kabila ha, si Tailong. Kino-cover lang dito ni Whisper. Pero still, going and going and going dito yung Navi. Uy,
This is a unique approach para sa Bristleback. Balak niya mag-dagger refresher. Radiant's middle tower is Wala. under attack. Ano yun? What type Ano kasi, of- aganin kasi siya eh. Gusto niya siguro yung Tuloy-tuloy. dagger siya tapos biwisik-wisikan niya. Kala ko naman ano siya, yung carry Bristleback na ganun before, di ba? Aganin, ano din, Pero dagger, SNY, no? Dagger refresher. Di ba kulangin mana niya? Hindi naman, siguro. Kasi maliit lang naman yung ags niya. Hindi siguro gusto niya, pero parang ang pangit, sa totoo lang. Yung ags na i-refresh mo lang yun para tumalikod siya. Puputok. Siguro, ang susulitin niya yung BKB duration. Aga pa ng kanga pa ng BKB. Ang taas pa ng ano ng segundong yun. Ice spot mo. Bakit tinatry Pag ang na-ice time spot mo, patayan. Ayun, nakaramdam. Nakita nila. Nakapag-target pa nga. Ito si Teolicor. Natagpuan niya yung gagamba. Pumasok siya dito mga kaibigan. Pero pumasok din sa kabila. Itong si Kes. Nico, i-reset muna. Patay ka naman. Nawala na yung Pierce the Veil dito ni Yuma. Kaya i-cover na lang siya ng Golem. That's a BKB. Sa harap ni Gata Juice. Lalapangin lang dito yung Muerta. Meron tayong nalapag din dito na Dieback. Shadow Shaman Wards. There goes the Razor. There goes the Bristleback. Popping out the BKB. It's a Grabe. bloodbath. In no particular order dito mga sir. It looks like Heroic is gonna win this one. Ay! Bristleback is the shit, man. Ganun pala yung ano nun, yung idea nun, mag-refresher tapos double-double yung gagawin sa third skill para ubos at hindi makahinga yung ano dun, yung Brood Mother. Grabe yung damage na yun. Sumabog talaga yung Brood Mother, boss. 10 years yung gagamba. Nagulat nga ako eh. Putok-putok lang no, ng galis niya no. Sa bagay Ang yung galis niya nga yung ano nun. lang. Yung Ags niya lang yung pinakamataas yung mana cost, 125. After nun, wala na. Ayan. Makikita nila dito. Good tingnan. Ito maganda na to start natin on paper. Ano tapos na-bait na rin yung Muerta, napatay nila yung Muerta. Nagulat sila dyan sa Bristleback. Kala ko magdadagger muna yung Bristleback before mag-refresher. Hindi, pero hindi. Direkta niya na agad yung refresher. Check. Naman no. Ano, third skill. Check. Talikod. Check. Ano, check. bag. check. Bag. Ano, sabog ang mukha. Diyos ko. Sakit naman nun. Grabe naman yung mga next item ano dito. Next item ni Whisper. Palong-palo, boss. At saka okay lang din yung yung kanyang refresher para pa at least meron siyang mana regeneration. Tagal niya, no? hindi siya magagalaw ng ano, hindi siya magagalaw ng Navi pag Pero ganun. the more you use the refresher, the more na tumataas dito yung cooldown. Yan lang ang kalaban. Napakaaga ng refresher, maaga. boss. So, effective pa naman yan sa ngayon. Pero mamaya, mararamdaman mo na, uy, ano na rin ang layo na rin ng refresh ko Busa kalaga, TY. Ang sarap sa tenga nun. Siyuma, tahimik lang dito man, Siyuma. So, casual, ano lang siya, Maelstrom. Orchid na lang yan. Ay, Orchid tuloy. After ng pike, ano ba? Daedalus na. Ayun nga pala, damage dito. Sila yung kukuha dito ng Aegis, ng Tormentor, Habang yung Aegis, meron na. Pangalawang Roshan yan, guys. Sa papa. Hindi naging successful yung fast game drop ng ng Navi. Nalamangan sila o na on par sila dito ng Heroic. Pag ganito, papunta tayo ng Papunta tayo ng Heroic kung mananalo. Dire's middle tower is under attack. Mali ang pwestuhan ng Heroic. Sa totoo lang. Tingnan natin. Lakas pa naman nila. Radiant Pero kailangan nila mag-ingat dito. So, si To, Tailong. kanina pa nila din Nakuna napapansin to yun eh. may pike pa At nakapag-pike. Yan na naman. Nasalot na naman yung mga goal nila. Tingnan ko yung double. Yung refresher niya, double na. Double taligod na, sir. Roshan dito. Yun yung pagkagawan. Okay, meron na rin siyang Lotus. This is also good. Sa mana pool niya.
Holding pa rin dito yung Navi. Si Silver Edge na siya. So, Silver Edge ngayon sa Roshan na pangalawa. Who will win this team fight? So, tabla yung ating score dito halos guys ha. Also the net worth. Manta style for Razor na pick off na rin. Drizzleback oh. Tapang ng loob. Lotus. Baka mapatay. Wala kang alaga dyan, boss. Inangat ka to. Kita mo yung buhay ni Gata Juice kahit nag-proction Pati si dito ng Redis. kanyang lifesteal, no? At si Redis dito, dinenay niya dito yung amplified damage but it causes life. Hindi nila kahit ang Bristleback. Para dito, wala pang ano yun, ha? Wala pang pampakunat na item yan. Lotus lang. Tahimik lang sila dito. Pwede ka Ayan, nullifier. Pwede ata siya mag-shivas dyan, eh. Yan yung maganda. Daedalus na lang kulang to. Pwede na end ng heroic to, eh. Kaya na nila yung Navi. Kaabang pa rin ng Navi. Dagger para sa isang Kez. Tuloy na pa yung Roshan. Ano ba to? Dinahan to sa trial and error ni Whisper kung ano yung magiging talaga pansagot sa Broodmother na hero pag na item. Pag Yung Bristleback ka. Refresh. Ang sobrang sobrang Ngayon ko lang nakita yun, eh. costly niya. Ganyan yung item ng early. Yung late game, maintindihan mo yan, late game. Pero pag ganito, 20 minutes, kaka-enter lang ng 33 pa lang, oh. May refresher agad. Diba? Actually, AC nga yung balak niya rin next item. Kala kong Shivas siya. Pero mukhang hayaan niya yata yung sa Viper. Yep, yung Roshan dito, 1 minuto para umangat na rin. So, I don't know if Navi kukuha na pa sila ng Roshan. Nasa paligid lang din natang heroic ha. Yata just checking out the item. Bloodthorn available para sa Broodmother. Ano kayang percentage nito na? Hindi yata nakikita yung percentage. 50-50 yan. Si Dota Plus kasi naka-base sa network, naka sa kills. 50-50 yan. May ganyan yung Roshan. Pinasigaw lang nila dito, Mike. Pero pag ganito sa atin, 50-50 rin eh. Pag ano din to eh. Pagandahan din ng initiation. Medyo nagano lang ako sa Razor kasi parang wala nangyari sa Razor pick. Si Tylong, Manta style para may iwasan yung Bloodthorn na rekta sa kanya. Detention lang, alam nila na nandito rin yung Navi. Pero konti na yung Roshan. Konting-konti na lang makukuha pa dito ng Broodmother. Heroic has the idea. They have spotted out the Broodmother. But eventually, Yuma will take care of that Aegis. High ground. Yuma breaking the egg. Alam niyo may silver Reach yung kalaban niya, boss. Ba't di ka nagdala ng sentry? Wala mo lang naglagay ng sentry. Yung sentry, tignan mo, malapit dun sa may stairs pa akyat. Sarap niyan. Palag-palag na sila. With the Aegis advantage, they're gonna push right now. Etong heroic, mga sir. Tapos pwede nila tong connect sa top since yung creeps nila papunta na rin doon. Merta ngayon. Okay, balance muna nila yung both waves. Buti nakuha ng Merta talaga Both kanina yung yung Aegis, Mike. Sure yun eh. Walang vision yung Navi dun eh. Tsaka walang idea actually yung heroic. Hindi nakukutin nila yung Roshan. Yung si God the Juice ang bumawas pero kami ang kumuha dito ng ng Ayun tamis. lang, yun na. Diyos ko yan eh. Attack speed na hinahanap ko sa Merta. At sa likod. Okay, nahuli na rin yung Shadow Shaman. Litas, Pero kita siya dito ng dust. wala siyang TP. Aray ko! Not worth it. Ramdam mo dito yung damage ng Viper and the poison right there. It's gonna sustain konti lang. But, patay pa rin dito. 90 seconds Ito, out. guess. Pwede talaga i-push yung mid nyo. Hindi naman malakas mag-defend tong itong Broodmother eh. Radiant's bottom tower is under attack. Heroic. Ang sakit ha. Aha. Ayun. Ito magiging itong ginawa ni Yuma. Kailangan nyo nang tapusin to. Ba't hindi na lang pala yung Viper pinag-defender tapos nag-push siya lang sa mid?
Di okay lang. Kung di naman na sila nagmamadali, alam naman na nila na yung timing ng Navi, wala na. Parang na lang nila, balance na lang nila yung wave para wala makakapag-split push sa side ng Navi. Ayan din si Whisper. At least makuunat na siya kanina pa, and then ngayon nakikita mo na yung ano niya. Yung effectiveness ng Bristleback. Pag pinapabayaan nyo, sige, hahampas at hahampas talaga ako. Ano yung tapos mo na Whisper, nakanto ko na, nakputa. Grabe no, yung Bristleback na yung pressure Aghanims, no? Walo eh. Ano, pinupos na mag-iso. Kaya niya na ito, puso mo na mag-iso yan. Hindi naman siya kaya patay ng ano yung Navi eh. Oo. Nasaan yung tropahan? Wala. Kaso Razor dito. Sakit kasi nung si Ingay. Ayan no, hindi kaya lang Si Razor. At si Yuma also. Sa spot niya na si Yuma dito, guys. Kuha nila dito yung ano. Si Tailong, tamang travel lang mamaya. Skadi, okay, not going for the tags. Nakaibang mga build. Pero it's working right now for Heroic. Pero dito tayo kay kanina eh. 9K network na rin yung lamang. Kumambak pa yung kalaban. Kahapon din, ganun din versus Team Spirit. Messed up din kasi yung Navi. At the same time, di ba talaga na-expect yung ginawa ng Bristleback? Nag-build siya ng counter sa Broodmother. Huwag na mag-mess up ulit. Ayun yung kakaiba nilang ginawa dito. Kaya yung... Wait. Ayan, may nahuli sila dito. Unang damage. Ayun, Nagawa ko yung egg. Nako, pag nag-push yan buyback, walang egg grabe. yan. Nagano ka para mabuhay sana. Nandun pala yung Bristleback sa likod. Ang sarap pa naman ng sunny side up dito sa umagang to. Are scanning. Sana side up ang tulog. Tara, pang mega na lang. Ito na rin last tier 2 ng Navi. Bilis ng Huerta. Dire's I-use niya mag-expire, kaya kailangan niya maging careful ng konti. Then si Wisp. Gusto ko rin makita yung Axe. Aghanims and Repressure. Baka ito na yun. Nakalikod siya. Loud Storm gagamit. BKB pen eh. Oh, ayun, next, Mike. Di. Mahampas na lang dito si Whisper. Wala siyang paki. Objective na nga kami. Nabi, nanalo pa kayo ng second game. Pero sa ngayon, Heroic lang pa rin ang tatamis. 90 seconds para sa Aegis of the Immortality. Buhay pa rin dito si Yuma. 2 lanes na po yung nawala. Wala pa tong tower dito sa top lane. May smoke pa. Grabe naman Fake para back. sa setup. No. Nag-ready yung Navi. Alam nila. Ready. Sa kabila, meron silang sentry. Gusto nila agad. Dito yung Daedalus. Bristleback. Dito yung Bristleback, mga sir. Natagalan pa. At look like Sakto yung dalig looks ng like Daedalus. na, ng Navi dito na wala yung dalawa. Ayun yan. Sakto yung dalig ng Daedalus. Pagpasok ng Navi, dumating yung Daedalus ng Muerta. Nangati sila lahat. Pumasok pa sila. It's now or never. Ito na yung huling sayo, mga kaibigan. Minasiwas namin. Repressure pa. And another Aghanims. Sabog, GG. Sabog na dito yung Kes. Nagpaisa lang yung Heroic. Navi will fall dito sa ating series at congratulations for Heroic proceeding Nagpaisa lang. further sa playoffs. Nagpaisa lang, tumalong lang ng game 2. Tapos hindi pa rin pala papaisa. Hindi ito yung Navi. Hindi mo masabi kung dahil ba antok din yung Navi. Kaya nag-drop sila ng gano'n. Which is maganda naman sana yung drop nila. Kasi hindi nila nasulit yung early ano nila. Early drop nila na, yung drop nila na malakas ng early. Di ba parang after nung tier 1 push ng Broodmother sa may top, parang farman na nangyari. Parang wala nang nangyari sa mapa ng nangyari sa mapa ng Navi. Dito ta. Masasabi ko lang, ang kakaibang build dito ni Whisper. Oo, sobra yun. Grabe yan. Nag-work yung first team fight. Dalawang game yung gumana si Whisper o nagbuhat sa series na to. Yung punch niya tapos itong Bristleback. At the same time, yung draft din ng Navi. Okay lang hindi nag-work pero yung hindi ko maramdaman, off lane deep yung Razor.